Ako si Teresa, 38 taong gulang. Sa paningin ng iba, perpekto ang buhay ko. Ang asawa ko, si Santiago, ay isang matagumpay na direktor ng isang construction company. Mayroon kaming isang magandang, masunuring anak, si Veronica, na 17 taong gulang na. Kami, ang aming 3 miyembro na pamilya, ay nakatira sa isang marangyang penthouse sa gitna ng Manila, nang hindi kailangang alalahanin ang problema sa pananalapi. Panganay si Santiago at maagang pumanaw ang kanyang ama. Mag-isa siyang itinaguyod ng kanyang inang Tana kasama ang kanyang kapatid. Siguro dahil dito, laging may daladalang pasanin si Santiago, isang uri ng bulag na pagmamahal sa pamilya na minsan ay napapailing ako. Pakiramdam niya, responsibilidad niyang alagaan at suportahan ang kanyang ina at ang pamilya ng kanyang nakababatang kapatid na si Danilo. Tuwing weekend, ang kainan sa bahay ng biyenan ko ay parang isang malaking drama at ako ang napipilitang maging manonood. Hindi naiba ang araw na ito. Ako ang naghanda ng masaganang pagkain at dinala ko roon, pero patuloy pa rin ang biyenan ko sa pagpuri sa kanyang bunso na manugang. Kahit hindi kasing yaman ni Teresa si Annalyn, magaling naman siyang magluto ng mga simpleng ulam na paborito ko. Si Teresa, sanay kumain ng mamahaling pagkain, kaya hindi sanay sa mga luto niya. Ngumiti lang ako at kumuha ako ng isang piraso ng buto-buto at inilagay sa plato niya. Sumulyap sa akin si Annalyn, ang asawa ni Danilo, at nagpatuloy. Sobrang purim naman ni inay, hindi ko po kayang pantayan si Ate Teresa. Siya ay magaling na at kumikita pa ng limpak-limpak na pera. Siya na po ang pinakamaswerte sa pamilyang ito. Kung nakuha lang ng asawa kong si Danilo ang katiting man lang sa abilidad ng kuya niya, maipagmamalaki ko na rin kami. Alam kong matatalim na salita ang mga yon. Sina Danilo at Annalyn ay walang matatag na trabaho at umaasa lang sa buwanang allowance na binibigay ng asawa ko. Hindi lang allowance ang ibinibigay ni Santiago, binili niya rin sila ng kondominium na hinuhulugan. Buwan-buwan, regular na nagbabayad si Santiago ng interes. Si Danilo ay tamad, mahilig magsugal at tumaya sa loto. Wala ring ipinagkaiba si Annalyn. Lagi lang siyang nasa social media, nag-o-online shopping, at nagrereklamo sa hirap ng buhay. Para sa kanila, ang tulong ng aking asawa ay parang obligasyon na dapat ibigay, at inggit na inggit pa sila sa lahat ng meron kami. Ang anak nilang si Pau Pau, 18 taong gulang, ay perpektong kopya ng kanyang mga magulang, at sobrang spoiled ng lola niya dahil siya ang nag-iisang lalaking apo. Naging mayabang at makasarili siya, at tingin niya'y tinik sa mata si Veronica. Magaling si Veronica sa pag-aaral, masunurin, at mahal na mahal ng kanyang mga magulang, mga bagay na hindi kailanman magkakaroon si Pau Pau. Veronica, kumusta na ang pag-aaral mo, anak? Biglang tanong ng biyenan ko, pero ang tingin niya ay nasa Pau Pau na tutok sa kanyang cellphone. Masiglang ipinagmalaki ni Santiago, ma, bagong-bago lang po siyang nag-mock exam para sa universidad at top 3 po siya sa buong school. Bilang regalo po, ibibigay namin ang isang trip sa Boracay sa susunod na buwan. Biglang bumigat ang pakiramdam sa hapagkainan, na parang biglang dumilim. Mahabang ang lumabas sa bibig ng biyenan ko, bago niya sinamaan ng tingin ang mahal niyang apo. Naririnig mo ba, Pau Pau? Tingnan mo ang ate Veronica mo, ganyan mag-aral. Ikaw, lagi na lang tutok sa cellphone. Sa susunod na taon na ang exam, kung hindi ka mag-aaral ng maayos, wala kang mararating, anak. Ngumuso si Pau Pau at inihagis ang kanyang chopstick sa mesa na gumawa ng malakas na ingay. Sobra naman kayo, hindi na ako kakain. Tumayo siya at pumasok sa kwarto, at isinara ng malakas ang pinto. Walang imik sina Danilo at Annalyn na parang walang nangyari. Nagmamadaling depensahan siya ng biyenan ko. Naku, siguro puyat lang siya sa pag-aaral kagabi kaya pagod siya ngayon. Halos hindi na nakakakain ang bata dahil sa pressure sa exam D. Tiningnan ko ang asawa ko, na umiti lang, na may bakas ng kahihiyan sa kanyang mga mata. Lagi niyang iniiwasan ang gulo, at lagi siyang nagsisikap na makahanap ng pagkakaisa, gaano man ito kaimposible. Nagtapos ang hapunan sa isang masikip na pakiramdam, gaya ng dati. Nilinis ko ang mga plato, at ang tanging nais ko'y makauwi na sa aming tahanan. 2 araw pagkatapos, habang nasa pulong ako sa trabaho, ang isang tawag mula sa hindi pamilyar na numero ay nagpayanig sa buong mundo ko. Nasa kabilang linya ang isang babaeng nagpapanik, kayo po ba ang magulang ni Veronica? Naaksidente po siya sa kalsada at dinala sa Luke's Hospital. Pumunta po kayo agad. Parang gumuho ang mundo ko.
Tumakbo ako palabas ng meeting room at wala akong sinabihan. Habang papunta sa ospital, nanginginig ang kamay ko at tumulo lang ang mga luha. Hindi ko kayang isipin ang pinakamasamang mangyayari dahil si Veronica ang lahat para sa akin. Pagdating ko, dali-dali akong tumakbo sa emergency room. Ang anak ko'y nakaupo sa isang mahabang upuan, may mga dugo sa kanyang damit at namumutla ang mukha niya sa takot. Tumakbo ako papunta sa kanya at niyakap ko siya at ang boses ko'y nawala. Veronica, ayos ka lang ba? Saan ka nasugatan? Umiyak ang bata sa braso ko. Mama, ayos lang ako, si Pau Pau, na aksidente si Pau Pau sa kalsada. Natigilan ako at tiningnan ko siya ng maigi at nakita kong mayroon lang siyang kaunting galos sa kanyang mga kamay at paa. Nakahinga ako ng maluwag pero isa pang alalahanin ang dumating. Pinaupo ko ang anak ko at pinilit kong kumalma. Ipaliwanag mo sa akin ano ang nangyari. Umiiyak si Veronica habang nagkukwento. Si Pau Pau pala ang naaksidente. Saktong-sakto, isang nurse ang lumabas mula sa emergency room at tiningnan niya kami at nagtanong, sino po ang pamilya ng pasyenteng si Pau Pau? Nagmadali akong tumayo, ako po, kumusta na po ang pamangkin ko? Tiningnan ng nurse ang file at seryoso ang kanyang mukha, maraming nawalang dugo ang pasyente at nasa critical na kondisyon siya. Kailangan naming mag-transfuse ng dugo kaagad. Ngunit ang pasyente may napakabihirang blood type, really negative. Wala kaming stock sa aming blood bank. Mayroon po bang miyembro ng pamilya na may parehong blood type? Nanikip ang dibdib ko. Really negative blood type na alala ko. Sa isang general health checkup, sinabi ng doktor na ang anak ko'y mayroon ding bihirang blood type na ito. Napakawalang puso na pagkataon, parang isang malaking biro ng tadhana. Nauutal akong nagtanong sa nurse, ang anak ko po'y mayroon ding blood type na yon, pero 17 pa lang po siya, maaari ba siyang mag-donate ng dugo? Umiling ang nurse, paumanhin, ayon sa aming patakaran, dapat 18 taong gulang ka para makapag-donate ng dugo. Subukan mong makipag-ugnayan sa ibang kamag-anak dahil hindi na po tayo marami pang oras. Pagkasabi nito, nagmamadali siyang bumalik sa emergency room. Nakatayo ako roon, tulala. Tama, dapat kong tawagan ang biyenan ko at ang pamilya ni Danilo. Nanginginig kong kinuha ang cellphone ko at tinawagan ang biyenan ko. Ang telepono'y nagring ng matagal sa puntong naisip kong hindi niya ito sasagutin. Pero, isang irritable na boses ang narinig mula sa kabilang linya na mas malakas pa kaysa sa tunog ng mga piraso ng mahjong. Hello, sino yan? Bakit ang daming tawag? Abala ako. Ma, si Teresa po ito. May malaking problema po tayo, man. Sinikap kong pigilan ang panik sa boses ko. Anong problema? Tungkol na naman ba kay Veronica? Anong malaking problema na naman ang ginawa niya at parang gumuho na ang mundo? Abala ako, bilisan mo. Ang boses ng biyenan ko'y irritable pa rin at wala siyang pakialam. Huminga ako ng malalim at sinikap kong bigkasin ang bawat salita. Hindi po si Veronica, si Pau Pau po, na aksidente po si Pau Pau at nasa emergency room po siya sa ospital. Critical po siya, masabi po ng doktor, kailangan niya ng agarang transfusion ng dugo at bihirang blood type pa. Hindi pa ako tapos magsalita, pinutol na ako ng biyenan ko. Biglang naging matinis ang boses niya na puno ng pagdududa at galit. Ano? Si Veronica na aksidente at kailangan pa niya ng dugo mula sa apo ko. Anong pinagsasabi mo? Nababaliw ka na ba? Natigilan ako. Mali ang narinig niya. Narinig niya ang pangalan ni Pau Pau bilang Veronica. Ang ingay ng laro ng mahjong at ang kanyang mga preconceived notion ay naging sanhi ng malaking pagkakamali. Inakala niya na si Veronica ang naaksidente at si Pau Pau ang kailangang mag-donate ng dugo. Hindi po, mali po ang narinig niyo. Si Pau Pau po ang naaksidente. Hindi, huwag mo akong paikutin. Sigaw niya sa telepono at ang tunog ng mga piraso ng mahjong ay matalim. Hindi ako bingi. Akala mo hindi ko alam ang intensyon mo? Mahalaga ang anak mo at hindi ba tao rin ang apo ko? Siya ang nag-iisang apo sa pamilyang ito. Ginto ang kanyang dugo at may exam pa siya para sa unibersidad. Saan siya kukuha ng lakas para mag-donate ng dugo sa anak mo? Maging mabuti ka naman, huwag kang maging mapagsamantala. Ang bawat salita niya ay parang kutsilyong tumutusok sa puso ko. Natigilan ako, hindi makapaniwala sa narinig ko.
Sa gitna ng buhay at kamatayan, wala siyang pakialam sa buhay ng kanyang apo na akala niya ay naaksidente. Sa halip, inaalala niya ang kanyang mahal na apo. Ang kanyang pagkamakasarili at pagpapabor sa anak na lalaki ay malalim nang nakaukit sa kanyang pagkatao. Kumalma ka at pakinggan mo ako. Nagkakamali ka talaga. Sinikap kong magpaliwanag ulit. Ngunit walang silbi. Anong nagkakamali? Sabihin ko sa'yo. Huwag kang mangarap. Ang babae ay sa ibang pamilya na mapupunta, at kung may mangyari sa kanya, tadhana niya na yon. Ang apo ko may malaking kinabukasan pa siya. Turuan mo ang anak mo na magpakatao. Huwag siyang gumawa ng gulo at abala. Sige na, wala akong oras na makipag-away sa'yo. Abala ako. Tumulog ang telepono, bumaba ang linya. Walang awang binaba niya ang telepono. Tumayo akong tulala sa gitna ng maingay na pasilyo ng ospital. Ang cellphone ko ay nakadikit pa rin sa aking tainga. Ang lamig mula sa telepono ay kumalat sa buong katawan ko. Ilang taon na akong nagtitiis at nagsisikap na maging mabuti at maalalahaning manugang. Binaliwala ko ang hindi mabilang na pang-insulto at hindi makatarungang pagtrato dahil mahal ko ang asawa ko at gusto kong panatilihing buo ang pamilya niya. Ngunit ngayong araw na ito, napagtanto ko na walang silbi ang pagtitiis ko. Ang kabaitan na inilagay sa maling lugar ay kabobohan. Biglang may pumasok sa isip ko, isang matapang at walang awang ideya. Ngunit marahil ito ang tanging paraan. Ang tanging paraan para makita ng asawa ko, ang lalaking mahal ko at kinainisan ko dahil sa kanyang pagiging masyadong masunurin sa pamilya, ang tunay na mukha ng mga taong kinakalingan niya. Ang pagkakamali ng biyenan ko ay marahil isang pagkakataon mula sa langit. Isang huling pagsubok sa kung ano ang tinatawag na relasyon sa pamilya. Huminga ako ng malalim at sinikap kong pakalmahin ang aking mabilis na tibok ng puso. Tiningnan ko ang emergency room kung saan pinaglalabanan ni Pau Pau ang kanyang buhay at pagkatapos ay tiningnan ko ang anak ko na nanginginig pa rin sa takot. Hindi ko hahayaang mabuhay ang anak ko sa pamilyang ganoon ang tingin sa kanya. Hindi ko hahayaang magpatuloy ang asawa ko sa kanyang pagiging bulag at magpatuloy na magbuhos ng kanyang pera at pagsisikap sa isang walang katapusang hukay ng kasakiman at pagkamakasarili. Kalmado akong kinuha ang cellphone ko at tinawagan si Santiago. Ang boses niya sa kabilang linya ay masaya pa rin, marahil ay katatapos lang ng isang matagumpay na pulong. Yes, love. May problema ba? Sinadya kong gawing nanginginig at nagpapanik ang boses ko. Love, nasaan ka? Pumunta ka sa Air Lucas Hospital ngayon din. Si Veronica. Hindi ko tinapos ang pangungusap ko at nag-iwan ako ng nakakatakot na katahimikan. Gaya ng inaasahan ko, nagpanik agad si Santiago. Anong nangyari kay Veronica? Sabihin mo, ano ang nangyari sa kanya? Hindi ko masabi, pumunta ka dito ngayon din at mabilis. Humagulgol ako at ginampanan ko ang papel ng isang nanay na labis na nasasaktan. Sige, pupunta ako agad. Kumalma ka, nandito na ako. Nagmamadaling sinabi ni Santiago at ibinaba ang telepono. Alam kong tatawag siya ulit sa loob ng ilang minuto at handa na ako sa tawag na yon. Hindi nga nagtagal, wala pang 2 minuto, tumunog ulit ang telepono ko. Galing pa rin sa kanya. Love, papunta na ako. Sabihin mo na sa akin, ano ba talaga ang nangyari kay Veronica? Naaksidente ba siya? Malubha ba? Panatilihin ko ang panik sa boses ko. Love, huwag ka nang magtanong. Pakiusap habang papunta ka, sunduin mo si Inay at sina Danilo. Kailangan ko sila dito. Bakit kailangang sunduin pa si Inay at ang pamilya ni Danilo? Tungkol ito sa anak natin. Nagulat si Santiago. Ito na ang oras para magtanim ako ng binhi ng pagdududa sa kanya. Sunduin mo sila, love. Sabi ng doktor kailangan ng pamilya. Hindi ko alam. Gawin mo lang ang sinasabi ko. At lovey. Huminto ako sandali at nagpatuloy at ang boses ko'y pabulong, pagdating mo rito, huwag kang masyadong magsalita. Tumahimik ka lang at makinig at pakinggan mo ang sasabihin nila. Ang huling sinabi ko'y puno ng kahulugan, sapat na para mag-isip ang isang matalinong tao tulad ni Santiago. Sumagot siya ng isige at ibinaba ang telepono. Alam kong susundin niya ang sinabi ko. Nagtitiwala siya sa akin. At ang tiwala niyang iyon ay tatapakan mismo ng kanyang pamilya ngayon. Alam kong walang awa ito sa kanya.
Ngunit mas maganda ang isang maikling sakit kaysa sa isang sakit na tumatagal habang buhay. Bumalik ako kay Veronica at niyakap ko siya ng mahigpit. Anak, pasensya na. Mamaya, makikita mo ang ilang masasamang bagay. Pero magtiwala ka sa akin. Ginagawa ko ang lahat para protektahan ka, protektahan ang ating munting pamilya. Manatili ka rito at huwag kang umalis, okay? Naguguluhang tumango si Veronica. Masyado pa siyang bata para maintindihan ang mga alon na gumugulong sa malaking pamilyang ito. Ngunit alam kong pagkatapos ng araw na ito, mas magiging matured siya. Umupo ako sa upuan sa harap ng emergency room na puno ng alalahanin. Ako ang direktor at ang lead actress sa dramang ginawa ko. Isang drama na ang entablado ay ang malamig na pasilyo ng ospital at ang presyo ay maaaring ang pagkasira ng isang pamilya na sira na. Pero wala na akong ibang pagpipilian. Dumating na ang oras para ibaba ang tabing ng pagpapanggap tungkol sa pagkakaisa at pagmamahal. Pagkatapos ng 20 minuto, nakita ko ang anino ni Santiago mula sa malayo. Nagmamadali siyang lumapit at ang mukha niya ay nagpapakita ng pag-aalala. Sa likod niya ay ang biyenan ko at sina Danilo at Annalyn. Pagkakita sa akin, hindi na makapag-antay ang biyenan ko at lumapit siya sa akin na may masakit na boses. Anong ginagawa mo, umiiyak ka? Nasaan si Veronica? Ano ang nangyari sa kanya at nag-abala ka pa sa buong pamilya? Sinikap ni Santiago na magtanong tungkol sa anak namin, ngunit naaalala niya ang sinabi ko sa kanya. Tumahimik lang siya sa tabi ko at ang tingin niya ay nakatutok sa saradong pinto ng emergency room. Ang katahimikan niya ay nagpagalit pa sa biyenan ko. Tinuro niya ako at sinabi, sabihin ko sa iyo, ang babae mong anak ay walang halaga at hindi siya karapat-dapat na pag-alalahanin ng mahal kong apo. Huwag ka nang magdrama dito. Kailangan ni Pao Pao na maging malusog para sa exam, at para siya ang magpapatuloy ng dugo ng pamilya, hindi ang babaeng lilipad sa ibang pamilya kapag lumaki na. Ang bawat salita niya ay parang martilyong tumatama sa dibdib ni Santiago. Nakita kong namutla ang mukha niya. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom ng mahigpit. Tinignan niya ang kanyang ina at pagkatapos ay tinignan niya ako at puno ng pagkalito ang kanyang mga mata. Hindi siya makapaniwala. Hindi pa tapos ang biyenan ko. Parang gusto niyang ilabas ang lahat ng kanyang frustration at inggit na matagal na niyang tinatago. Hinila niya ang kamay ni Danilo at sinabi niya ng may pagmamalaki. Nung buntis si Annalyn kay Pao Pao, pumunta ako sa isang sikat na manghuhula. Sabi ng manghuhula, mala si Veronica sa apo ko. Kaya ipinangalanan ko siyang Pao Pao para manghiram siya ng swerte mula sa ate niya, para ang lahat ng swerte ay pumunta sa aking nag-iisang apo. Nakikita mo? Dahil dito kaya siya matalino. Ang anak mo, gaano man siya kagaling, ay parang float lang para sa kanyang kapatid. At ngayon, gusto mo siyang piliting mag-donate ng dugo sa anak mo. Huwag kang mangarap. Nawala ng balanse si Santiago. Kailangan niyang sumandal sa pader para hindi siya matumba. Tinignan niya ang kanyang ina na laging niyang nirerespeto, ang taong akala niyang isinakripisyo ang lahat para sa kanyang mga anak. Hindi niya inakala na ang isip niya ay puno ng masasamang salita. Manghiram ng swerte, float, mga salitang ginamit niya para ilarawan ang kanyang sariling apo. Nakita ni Annalyn ang nangyayari at nagdagdag pa siya. Nag-iyak siya at nagkunwaring naawa. Ate Teresa, alam kong mahal mo ang anak mo, pero isipin mo rin naman kami ng asawa ko. Si Pao Pao ang lahat ng pag-asa ng pamilya namin. Kung may mangyari sa kanya, dahil sa pag-donate niya ng dugo, saan kami aasa sa hinaharap? Si Kuya Santiago, mayroon siyang asawa at si Veronica, pero ang asawa ko at ako, si Pao Pao lang ang meron kami. Ang mga salita ni Annalyn ay parang makatarungan, ngunit puno ng kasakiman at pagkalkula. Ikinukumpara niya ang halaga ng dalawang bata, at sa paningin nila, walang halaga ang anak ko kumpara sa ginto nilang anak. Hindi na makapagtiis si Santiago. Tumingin siya sa kanyang ina, at nanginginig ang boses niya. Ma, ano ang sinabi mo? Sinasabi mo ba na float lang si Veronica para kay Pao Pao? Nakita ng biyenan ko ang reaksyon ng kanyang anak at bigla siyang natigilan, ngunit sinikap niya pa ring magpaliwanag. Ano ngayon? Hindi ba totoo ang sinabi ko? Ang babae, pakakasalan niya ang ibang tao, at ang lalaking apo lang ang magpapatuloy ng dugo ng pamilya at maglilinis ng puntod ng ating mga ninuno. Ginagawa ko lang ito para sa pamilya. Para sa pamilya. Bulong ni Santiago. Ang pagkabigo at galit ay nakikita sa kanyang mga mata.
Ilang taon na akong nagsasakripisyo, hindi mo ba alam? Inalagaan ko kayo, inalagaan ko si Danilo at ang pamilya niya, wala ba kayong pinroblema? Nais ko lang na maging masaya ang pamilya natin at magmahalan. Ngunit sa iyong paningin, ang anak ko'y mas mababa pa kaysa sa damo. Ang kanilang pag-uusap ay nakaakit sa atensyon ng ilang tao sa pasilyo. Tumahimik lang ako at hinayaan si Santiago na harapin ang mapait na katotohanan. Ito ang aral para sa kanya at kailangan niyang maranasan ito ng mag-isa. Nakita ni Danilo ang tensyon at sa wakas, nagsalita na rin ang mahal na kapatid ng asawa ko. Nakakross ang kanyang mga braso at nagpakita siya ng pagiging seryoso. Kuya Santiago, kumalma ka. Nag-aalala lang si inay para sa kanyang apo. Dapat mong intindihin siya. Umabante siya at tumingin siya sa akin at kay Santiago at sinimulan niya ang kanyang sermon. Sa totoo lang, kuya at ate, dapat mo rin kaming intindihin. Nag-iisang anak lang namin si Pau Pau at siya lang ang lalaki sa pamilya namin. Magte-take na siya ng exam sa universidad. Ito ang magiging pagbabago sa kanyang buhay. Kung magdodonate siya ng dugo ngayon at maapektuhan ang kanyang kalusugan at pag-isip, sino ang mananagot? Ano na ang mangyayari sa kanyang kinabukasan? Sinabi niya nang walang hirap na parang matagal na niyang inihanda ang mga salitang ito. Ang bawat salita niya ay tungkol lang sa kanyang anak at wala siyang pakialam sa kritikal na kalagayan ng kanyang pamangkin. Bukod pa rito, nagpatuloy si Danilo at ang kanyang tono'y nagiging mapagmataas. Sa tingin ko, dapat may respeto sa pagitan ng magkakamag-anak. Dapat nagtutulungan tayo pero hindi natin dapat saktan ang sarili natin para sa iba. Makasigurado kayo, kung may mangyari sa anak ko sa hinaharap, hinding-hindi ko kayo abalahin. Dapat maging patas tayo sa isa't isa para tumagal ang relasyon. Respeto, ang dalawang salitang binigyang diin niya at masakit itong pakinggan. Ibig sabihin sa kanyang definisyon ng respeto, kapag kailangan niya ng tulong, kailangan siyang tulungan ng iba ng walang kondisyon, at kapag ang iba naman ang nangangailangan ng tulong, may karapatan siyang tumanggi para protektahan ang sarili niya. Ang pagiging patas na sinasabi niya ay isang dahilan lang para sa kanyang pagkamakasarili. Tinignan ni Santiago si Danilo at ang kanyang mga mata ay nanlamig. Hindi siya nagsalita pero alam kong may nabasag sa loob niya. Ang kapatid na mahal niya, ang taong walang pag-aalinlangan na sinuportahan at inalagaan niya, ay nakatayo sa harap niya at nagsisermon ng walang hiya tungkol sa respeto. Nakita ng biyanan ko na pareho ang kanilang opinyon kaya sumang-ayon siya. Iyan, tama ang sinabi ni Danilo. Dapat matuto ka sa kanya. Sa buhay, dapat mag-isip ka muna bago ka gumawa ng desisyon at huwag kang laging sumusunod sa asawa mo. Ibang tao ang asawa mo. Maaari kanyang lokohin. Itinuro niya ulit ako. Ngunit sa puntong ito, hindi na ako galit. Naawa lang ako sa kanila at sa asawa ko. Inilagay niya ang kanyang tiwala at pagmamahal sa maling tao, sa maling lugar. Tiningnan ko si Santiago sa mata. Nakita ko sa kanyang mga mata ang sakit, ang pagkabigo, at ang sobrang pagkabigla. Ang tabing ng isang pamilya na nagkakaisa at nagmamahalan na sinikap niyang panatilihin ay winasak mismo ng kanyang mga mahal sa buhay at inilabas ang isang hubad at pangit na katotohanan. Alam ko na punong-puno na ang pasensya ni Santiago at ang galit na matagal na niyang pinipigilan ay sa wakas ay sumabog. Hindi na niya mapanatili ang kanyang kalmadong pag-ugali. Naglakad siya at tumayo sa harap ng kanyang ina at kapatid. Nabasag ang boses niya dahil sa emosyon. Tama na, tumahimik na kayo. Ang buong pasilyo ay tumahimik sa kanyang sigaw. Natigilan ang biyanan ko at sina Danilo at Annalyn at nagulat sila sa reaksyon ni Santiago. Simula pa noon, lagi siyang mabait, matiisin at hindi niya kailanman sinigawan ang kanyang ina o kapatid. Ma, sinasabi mo na sinusunod ko ang asawa ko. Mahal na mahal ko ang asawa ko at nirerespeto ko siya. Pero alam mo ba kung bakit? Itinuro niya ako kasi kahit hindi siya ang nagsilang sa akin, siya ang laging nag-aalala sa kalusugan mo at lagi siyang naghahanda ng masusustansyang pagkain para sa iyo. Kapag may sakit ka, siya ang nagbabantay sa iyo magdamag. Kapag kailangan ng pera ni na Danilo, hindi siya nagrereklamo at sinasabihan niya ako na tulungan ko ang kapatid ko. Ibang tao siya, pero mas inaalala niya ang kalagayan mo at ang pamilya namin kaysa sa atin mismo. Tumingin siya kay Danilo at namumula ang kanyang mga mata. At ikaw? Nagsasalita ka tungkol sa respeto. Kaya tanong ko sa iyo, sa loob ng 20 taon, sino ang sumuporta sa iyong pag-aaral?
Sino ang bumili ng bahay at kotse mo? Sino ang nagbayad ng mga utang mo sa sugal, paulit-ulit? Sino ang naghanap ng trabaho para sa asawa mo, kahit wala siyang kakayahan? Ako. Galing lahat iyon sa pinagpaguran namin ng asawa ko. Bakit noon hindi mo binanggit ang respeto? Bakit hindi ka nagsalita tungkol sa pagiging patas? Ang bawat tanong ni Santiago ay parang sampal sa mukha ni Danilo. Ibinaba niya ang kanyang ulo, at hindi siya makatingin sa kanyang kuya, at nauutal siya. Kuya, anong pinagsasabi mo? Nagboluntaryo ka namang tulungan ako. Nagboluntaryo? Ngumiti si Santiago ng mapait. Nagboluntaryo ako. Kasi akala ko, kapatid kita, dugo at laman ko. Akala ko, responsibilidad kong protektahan ka bilang kuya mo. Pero nagkamali ako. Nag-alaga pala ako ng isang linta sa loob ng bahay nang hindi ko alam. Tinuring niyo lang akong wala nang iba. Nakita ng biyanan ko na nagiging bastos ang kanyang anak, kaya tumalon siya at itinuro siya, Santiago, ganyan ka ba makipag-usap sa nanay at kapatid mo? Ginayuma ka ba ng asawa mo? Siya'y isang salot. Simula nang dumating siya sa pamilyang ito, nagkaroon kayo ng gulo. Dahil sa isang babae, ganyan mo ba trinato ang nanay at kapatid mo? Anak, Inulit ni Santiago ang salitang iyon na may sakit sa boses. Sa iyong paningin, hindi mo ba apo si Veronica? Dugo rin siya ng pamilyang ito. Paano mo siya nagawang tratuhin ng walang awa? Paano mo nagawang sabihin ang ganoong kasamang salita? Tahimik ang biyanan ko. Hindi niya inasahan na ang kanyang masunuring anak ay lalaban sa kanya ng ganoon. Dahil alam niyang talo na siya, bumalik siya sa kanyang lumang drama. Umupo siya sa upuan, at nagsimula siyang umiyak at magreklamo. Panginoon ko, sobrang hirap ng buhay ko. Inalagaan ko ang mga anak ko, at ngayon na may asawa na siya, kinalimutan na niya ako. Dahil sa kanyang asawa at anak, sinisigawan niya ang nanay niya at ang kapatid niya. May halaga pa ba ang buhay ko? Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na gumana ang kanyang drama. Nakatayo lang si Santiago at tiningnan siya ng walang emosyon. Ang kanyang pagkasira at pagkabigo ay naging walang awa. Ma, huwag ka nang magdrama. Napanood ko na ang dramang ito ng maraming beses. Pagkasabi nito, tumingin siya kina Danilo at Annalyn. Simula ngayon, hindi na ako magbibigay ng pera sa pamilya mo. Ibenta ko na ang bahay na tinitirhan nyo para bayaran ang utang sa bangko. Ang trabaho ni Annalyn, aalisin ko siya agad. Malaki na kayo, kumita kayo para sa sarili nyo. Huwag na kayong dumikit pa sa akin. Namutla sina Danilo at Annalyn nang marinig nila ito. Ito ang malaking dagok sa kanilang buhay bilang mga taong umaasa. Dali-daling hinawakan ni Danilo ang braso ng kanyang kuya. Kuya, hindi mo magagawa yan. Paano kami mabubuhay? Walang awang itinulak ni Santiago ang kamay ni Danilo. Problema mo na yon, wala na akong kinalaman dito. Pagkasabi nito, hindi na niya sila tiningnan ulit. Nakita ng biyanan ko na hindi maganda ang sitwasyon, at alam niyang hindi niya mababago ang isip ng anak niya, kaya nagalit siya. Sige, magaling ka. Dahil sa asawa mo, tinalikuran mo ako at ang kapatid mo, at titingnan ko kung mabubuhay ka ng payapa. Tara na, Danilo, Annalyn, umalis na tayo. Hindi ko kailangan ang walang utang na loob na anak na ito. Hindi na ako mananatili sa bulok na ospital na ito kahit isang segundo pa. Padabog siyang tumayo at hinila niya sina Danilo at Annalyn at tumalikod sila. Hindi man lang sila lumingon sa pintuan ng emergency room kung saan sa tingin nila ay si Veronica ang nasa loob. Ang kanilang anino'y nawala sa pasilyo at ang ingay ay nawala at ang natiray isang nakakatakot na katahimikan. Nakatayo lang si Santiago doon, nakatalikod sa akin at ang kanyang malaking balikat na lagi kong sinasandalan ay nanginginig. Alam kong umiiyak siya. Naglakad ako sa tabi niya at maingat kong inilagay ang kamay ko sa balikat niya. Nagulat siya pero hindi siya lumingon. Naririnig ko ang kanyang hikbi. Ang tunog ng isang malakas at matapang na lalaki na humaharap sa pagkasira ng isang paniniwala. Hinayaan ko siyang umiyak, hinayaan kong hugasan ng kanyang luha ang kanyang mga ilusyon at ang pasanin na kanyang pinasan sa loob ng maraming taon. Nang huminto siya sa pag-iyak, mahina akong nagsalita at ang boses ko'y kalmado. Love, may sasabihin ako sa'yo. Nagmamadaling pinunasan ni Santiago ang kanyang luha at lumingon siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay namumula na puno ng pagod at sakit. Ano pa ba, love? Hindi ko na kayang tiisin ang anumang bagay pa.
Tiningnan ko siya sa mata, at pagkatapos ay sumulyap ako sa pintuan ng emergency room na may ilaw. Hindi ang anak natin ang nasa loob. Natigilan si Santiago, at paulit-ulit siyang kumurap, na parang hindi siya makapaniwala sa narinig niya. Anong sabi mo? Hindi si Veronica. Nasaan siya? Ayos lang ba siya? Tumingin siya sa paligid, hinahanap ang kanyang anak. Itinuro ko ang upuan sa dulo ng pasilyo. Doon nakaupo si Veronica, nakabaluktot, at ang kanyang mukha'y may takot pa rin. Nandoon siya, kaunting galos lang ang nakuha niya. Nakahinga ng maluwag si Santiago. Ang pinakamalaking alalahanin niya ay nawala, ngunit pagkatapos ng pagkalma, pinalitan ito ng isa pang pakiramdam, pagkalito at kaunting galit. Lumingon siya sa akin, at nakasimangot. Bakit? Bakit mo ako niloko? Bakit ka gumawa ng ganitong drama? Alam kong magtatanong siya ng ganoon. Hinawakan ko ang kamay niya na nanginginig pa rin. Hindi ako ang gumawa ng drama, Santiago. Hinayaan ko lang na mangyari ito sa natural na takbo nito. Ikinuwento ko sa kanya ang buong pangyayari, simula sa tawag ko sa biyenan ko, ang kanyang nakakahiyang pagkakamali, at ang kanyang walang awang salita sa telepono. Nang ibinaba ng biyenan ko ang telepono, sinabi ko ng kalmado. Napagtanto ko ang isang bagay, kahit ikwento ko ito sa iyo ng 1,000 beses, hindi ka pa rin maniniwala. Maghahanap ka pa rin ng dahilan para ipagtanggol sila. Sasabihin mo na siguro ay galit lang si inay sa isang bagay, o nagkamali lang ng salita si Danilo. Hindi ba? Tumahimik si Santiago. Hindi niya ito maitatanggi, dahil iyon mismo ang gagawin niya. Kilala kita, love, nagpatuloy ako. Ang pagmamahal at pakiramdam mo ng utang na loob para sa kanila ay naging tabing na pumipigil sa iyo na makita ang katotohanan. Hindi ko kayang punitin ang tabing na yon sa pamamagitan ng salita lang. Ang tanging paraan ay hayaan mong marinig mo ito, at hayaan mong makita mo ito gamit ang sarili mong mga mata, para malaman mo na kung ilalagay mo ito sa timbangan, ang anak mo, ang kanilang apo, ay walang halaga kumpara sa kalusugan ng kanilang nag-iisang lalaking apo, walang halaga kumpara sa isang exam sa unibersidad. Hinawakan ko ang kamay niya ng mas mahigpit. Pasensya na, love, dahil kailangan mong maranasan ang sakit na ito. Pero Santiago, ito ang sakit na matagal na naming kinikimkim ng anak ko sa loob ng maraming taon. Ang pagiging binabaliwala, ang diskriminasyon, ang mapait na salita na nababalutan ng salitang pamilya. Ngayon, naiintindihan mo na ba? Tiningnan ako ni Santiago, at pagkatapos ay tumingin siya sa anak namin. Ang kanyang mga mata ay puno ng emosyon, may pagiging nagsisisi, paghihinagpis, at pasasalamat. Niyakap niya ako ng mahigpit. Naiintindihan ko, love, pasensya na. Pasensya na sa iyo at sa anak ko. Wala akong kwentang asawa at ama. Bahagya kong tinapik ang likod niya, hindi ka masama, love, masyado ka lang mabait at masyado mong binibigyang halaga ang pamilya. Ngunit dumating na ang oras para malaman mo kung ano ang tunay mong pamilya. Niyakap namin ang isa't isa sa pasilyo ng ospital. Hindi pa tapos ang lahat. Isa pang katotohanan, isang mas nakakatakot na katotohanan, ang naghihintay sa kanya. Pagkatapos ng matagal na pagyakap, kalmado na si Santiago. Binitawan niya ako pero magkahawak pa rin ang mga kamay namin. Tumingin siya sa emergency room at ang kanyang boses ay nanginginig pa rin. Si Pau Pau pala ang nasa loob. Bakit siya na-aksidente? Nandyan din ba si Veronica? Natakot ba siya? Sa halip na sagutin siya, kalmado kong kinuha ang cellphone ko. Ayoko na ako ang magkukwento ng nakakatakot na istorya. Gusto kong marinig niya ito mula sa sarili niyang anak. Tinawag ko si Veronica. Maingat na naglakad ang bata, at sumandal sa akin, at ang kanyang mga mata ay may takot pa rin sa kanyang ama. Umupo si Santiago sa harapan niya, sa parehong level ng kanyang mga mata. Inilagay niya ang kanyang magaspang na kamay sa pisngi ng anak niya, at maingat na pinunasan ang mga luha niya. Ang boses niya ay napakabait. Veronica, anak ko. Huwag kang matakot, nandito si Papa. Pwede mo bang ikwento sa akin? Ano ang nangyari sa iyo at kay Pau Pau? Tiningnan ako ni Veronica, at tumango ako, at pinalakas ko ang loob niya. Huminga ng malalim ang bata at nagsimula siyang magkwento. Ang kanyang boses ay nanginginig at nauutal, at ipinalabas niya ang nakakatakot na pangyayari noong hapon na yon. Nang matapos ang klase, naglalakad ako pauwi at bigla akong hinarangan ni Pau Pau. Nagsimula si Veronica, mukha siyang galit.
Tinanong niya ako kung bakit ako binigyan ng papa at mama ng isang trip sa ibang bansa, at bakit siya ay laging sinisigawan ng kanyang mga magulang dahil sa kanyang mababang grades. Kumulot ang noo ni Santiago pero hindi siya nagsalita. Nagpatuloy si Veronica sa kanyang kwento, at ang kanyang boses ay bumaba na parang nararanasan niya ulit ang sandaling iyon. Sinabi ko sa kanya na kung magsisikap siya sa pag-aaral, bibigyan din siya ng regalo ng kanyang mga magulang. Pero hindi siya nakinig. Nagsiselos siya. Sabi niya na lahat ng magandang bagay ay para sa akin. At sumigaw siya eh. Biglang umiyak ang bata at hindi siya makapagsalita. Niyakap ko siya at pinakalma ko siya. Ayos lang, anak, dahan-dahan ka lang, nandito sina papa at mama. Pagkatapos ng ilang sandali, nagsimula si Veronica na magkwento ulit. Sumigaw siya ng mga bagay na hindi ko maintindihan kung paano niya nagawang sabihin. Sabi daw ng lola niya, kalat ka lang, isang basurang babae. Kung wala ka, mapupunta sa akin ang lahat ng pera ni Kuya Santiago. Sana mamatay ka na para makuha ko ang lahat. Tumayo agad si Santiago, at ang kanyang mukha ay tumigas, at ang kanyang mga matay naging galit. Ang dalawang salita na sana mamatay ay lumabas mula sa kanyang mahal na pamangkin at para sa kanyang sariling anak. Mas masakit pa yon kaysa sa 1,000 saksak, ngunit ang pinaka-nakakatakot na bagay ay hindi pa tapos. Pagkatapos niyang magsalita, humagulgol si Veronica, bigla niya akong itinulak sa gitna ng kalsada. Saktong-sakto, mayroong paparating na truck. Mabuti na lang mabilis akong kumilos. Umatras ako ng isang hakbang, kaya nabagok lang ako at nagkaroon ng galos. Pero si Pau Pau, dahil sa pagtulak niya sa akin, nawalan siya ng balanse, at siya ang natumba sa gitna ng kalsada at nasagasaan. Ang buong pasilyo ay tumahimik. Nararamdaman ko ang galit na bumubuo sa loob ni Santiago. Hindi na ito pagkabigo o sakit. Ito'y isang mas madilim at mas nakakatakot na bagay. Ito ang galit ng isang ama nang malaman niya na ang kanyang anak ay muntik ng saktan ng walang awa ng kanyang sariling pamilya. Walang sinabi si Santiago. Tumalikod siya at mabilis na naglakad papunta sa emergency room. Nagpanik ako at pinigilan ko siya. Anong gagawin mo? Lumingon sa akin si Santiago. Ang kanyang mga mata ay malamig na parang yelo. Sinabi niya ang bawat salita, pupunta ako doon at tatanggalin ko ang kanyang oxygen tube. Alam kong sinasabi lang niya ito dahil sa galit, ngunit totoo ang galit sa kanyang boses. Mahigpit kong hinawakan ang kamay niya. Santiago, huwag kang gumawa ng bobong desisyon. Kung gagawin mo yon, masisira ang buong buhay mo. Natigilan si Santiago at tiningnan niya ang kanyang anak na umiiyak sa aking mga braso. Ang galit sa kanyang mga mata ay dahan-dahang napalitan ng isang malamig na determinasyon. Huminga siya ng malalim at nagsalita, at ang boses niya ay walang emosyon. Tama ka, hindi ko maaaring sirain ang aking kinabukasan, ang sa iyo at ang sa anak ko dahil sa isang taong hindi karapat-dapat. Tumingin siya sa pintuan ng emergency room ng isang huling beses, at ang kanyang mga mata ay wala ng awa. Hayaan mo siya, bahala siya sa buhay niya. Mula sa sandaling ito, wala na siyang kinalaman sa pamilya natin. Pagkasabi nito, binuhat niya si Veronica. Uwi na tayo. Ito'y isang deklarasyon, isang ganap na pagputol. Ang huling pader na tinatawag na relasyon sa pamilya ay ganap ng gumuho, at wala ng paraan para maayos pa ito. Nang buhatin ni Santiago ang kanyang anak at tumalikod para umalis, may isang magulong eksena ang naganap sa dulo ng pasilyo. Ang biyenan ko, si Danilo at si Annalyn ay nagmamadaling tumatakbo pabalik. Hindi na sila galit at mayabang gaya ng dati, sa halip sila'y nagpapanik at takot na takot. Tiyak na hindi nila makontak si Danilo, kaya tinawagan nila ang biyenan ko, at sinabi nila na si Pau Pau ang pasyente. Si Annalyn ang pinakamabilis na tumakbo. Pagkakita sa amin, tumakbo siya papunta sa amin, at lumuhod sa paanan ni Santiago, na may luha sa kanyang mga mata. Kuya Santiago, pakiusap, iligtas mo ang anak ko. Si Pau Pau. Si Pau Pau ang nasa loob. Kuya, pakiusap, sabihin mo kay Veronica na mag-donate ng dugo para iligtas ang buhay niya. Pamangkin mo rin siya. Ang pagbabalik loob ay nagsimula ng mas mabilis kaysa sa inaasahan ko. Ang mukha ni Annalyn na umiiyak ay nakakatawa sa sandaling ito. Malamig lang siyang tiningnan ni Santiago na nakayakap sa kanyang mga paa, at hindi niya sinubukang tulungan siyang tumayo. Dumating na rin ang biyenan ko at naghahabol siya ng hininga.
Hindi na siya naglakas loob na sumigaw sa akin, sa halip, nag-utos siya at nakiusap ng sabay. Santiago, Teresa, sabihin niyo kay Veronica na pumasok sa loob ngayon. Sabi ng doktor, critical na si Pao Pao, at hindi siya makakaligtas kung walang dugo. Siya ang nag-iisang apo ko, ang nag-iisang lalaki sa pamilyang ito. Hindi niyo maaaring hayaang mamatay ang bata. Habang nagsasalita, sinubukan niyang hilahin si Veronica mula kay Santiago, ngunit mabilis siyang kumilos, umatras at ganap na pinoprotektahan ang kanyang anak. Ang kanyang mga mata na nakatingin sa kanyang ina ay wala ng pagmamahal, kundi pandidiri na lang. Si Danilo ang huling dumating at hindi siya umiyak o nakikiusap. Pinili niya ang pinakamakapal na mukha. Itinuro niya si Santiago at sumigaw siya. Anong ginagawa mo? Bakit mo niloko ang buong pamilya? Alam mong si Pao Pao ang naaksidente, pero sinadya mong hindi sabihin sa amin at hinayaan mo kaming magkamali. Tao ka pa ba? Gusto mo bang patayin ang anak ko? Hindi ko na napigilan ang sarili ko at tumawa ako. Ang tawa ko sa gitna ng pasilyo ay nakakabingi. Silang tatlo'y lumingon sa akin ng naguguluhan. Ang galing mo, Danilo. Sinabi ko na may pang-insulto. Kung mula sa simula ay nag-alala kayo sa anak ko, magkakamali ba kayo? O dahil sa tingin nyo, ang buhay ng anak ko ay walang halaga, kaya't kaya nyo siyang tanggihan ng walang pag-isip. Tahimik si Danilo at namumula ang kanyang mukha sa galit at kahihiyan. Nakita ng biyanan ko ang nangyayari, kaya tumakbo siya at sinubukang sampalin ako. Ikaw na walang hiyang babae. May gana ka pang magsalita. Lahat ito'y kasalanan mo, sinadya mo ang lahat. Itinulak ni Santiago ang kamay niya at hindi ito malakas, ngunit sapat na para mawalan siya ng balanse. Ma, tama na. Hanggang kailan ka maglalaro? Ang kanyang boses ay malamig na parang yelo. Hindi ang asawa ko ang gumawa nito, kayo ang gumawa nito. Tumingin siya ng diretsyo kina Danilo at Annalyn. Naaalala niyo ba ang sinabi niyo kanina? O gusto niyo bang ipaalala ko sa inyo? Tumigas ang hangin sa pasilyo. Tiningnan ni Santiago ng diretsyo ang kanyang kapatid at hipag, at ang kanyang boses ay kalmado, ngunit ang bawat salita ay kasing talim ng kutsilyo. Danilo, kanina, sinermonan mo ako tungkol sa pagiging patas sa pagitan ng magkakamag-anak. Sinabi mo na ang anak mo ang nag-iisang lalaki sa pamilya, at may exam pa siya, kaya hindi siya maaaring maistorbo. At ngayon, hindi na ba kailangang mag-exam ng anak mo? Nauutal si Danilo. Kuya, noon hindi ko alam di. Hindi mo alam kung sino. Ngumisi si Santiago, kaya kung ang nasa loob ay ang anak ko, ang kanyang exam ay isang makatarungang dahilan para tumanggi. Pero kung ang anak mo naman ang nasa loob, ang dahilan na yon ay nawalan na ng halaga. Ang relasyon niyo sa pamilya ay napaka-flexible naman. Lumingon siya kay Annalyn na nakaluhod pa rin at umiiyak. At ikaw, sinabi mo na si Pao Pao ang lahat ng pag-asa mo. Natatakot ka na ang pag-donate niya ng dugo'y makakaapekto sa kanyang kalusugan. Naisip mo ba ang anak ko? Si Veronica ay pag-asa rin namin. May mga mahalaga rin siyang exam, hindi ba't karapat-dapat bigyang halaga ang kanyang kalusugan at kinabukasan? Tumingala si Annalyn at umiyak. Pero kaunting dugo lang ang ibibigay ni Veronica. Ayos lang yon, kuya. Ang pagliligtas ng buhay ay mas mahalaga kaysa sa ano paman. Oh, ngayon, nagsasalita ka na tungkol sa pagliligtas ng buhay. Hindi ko napigilan ang sarili kong sumabat. Noong akala mo na ang kailangang iligtas ay ang anak ko, bakit sinabi ni inay na ang anak mo'y kalat lang? Na kung may mangyari sa kanya, tadhana niya na yon? Naaalala ko pa rin ang sinabi niya. Namutla ang biyanan ko. Hindi niya inasahan na gagamitin namin ang kanyang sariling salita laban sa kanya. Nauutal siya, nagkamali lang ako. Masyado lang akong nag-aalalan. Nagkamali? Bulong ni Santiago, hindi ka nagkamali. Iyon ang tunay na nararamdaman mo. Sa iyong mga mata, ang nag-iisang apo mo ang ginto, at ang apo mong babae ay parang damo lang. Tama ba? Pumunta ka pa sa manghuhula at sinabi mo na malas si Veronica sa kanya, kaya ipinangalanan mo siyang Pao Pao para manghiram siya ng swerte. Ang isang lola bang tulad mo'y karapat-dapat pa ba ng respeto namin? Ang mga salita ni Santiago'y parang huling martilyo na nagwasak sa natitirang dignidad nila. Ganap na silang natalo at wala na silang maisagot. Ang kanilang pagiging walang hiya ay naging desperasyon. Biglang nagwala si Danilo at tumakbo siya papunta kay Santiago at sinubukan niyang agawin si Veronica.
Kung hindi mo ililigtas ang anak ko, mamamatay tayong lahat. Handang-handa si Santiago. Umikot siya, at buhat pa rin ang kanyang anak sa isang kamay, itinulak niya si Danilo palayo. Natumba si Danilo sa sahig. Umalis ka! Sigaw ni Santiago, at hindi na niya kayang pigilan ang kanyang galit. Huwag mong hintayin na tawagin ko ang guard. Ang buhay ng anak nyo, kayo na ang bahala, huwag nyo na kaming abalahin pa. Pagkasabi nito, hindi na siya lumingon, at buhat ang kanyang anak, naglakad siya kasama ko palabas ng pasilyo ng ospital. Naiwan namin sa likod ang pag-iyak ni Annalyn, ang pagsumpa ng biyenan ko, at ang galit sa mga mata ni Danilo. Ang gabi sa labas ng ospital ay malamig, ngunit may kakaibang kapayapaan sa aming mga puso. Sa wakas, nakaalis na kami sa mga linta. Mula ngayon, ang aming munting pamilya ay magiging mapayapa. Pag-uwi namin, ang una kong ginawa ay magtimpla ng mainit na gatas para kay Veronica. Masyado siyang natakot. Tahimik lang na nakaupo si Santiago sa sofa. Tinawagan niya ang kanyang kaibigan na nagtatrabaho sa blood center at humiling siya na maghanap ng A-negative blood type. Kahit gaano man siya galit sa kanyang pamilya, hindi niya kaya napabayaan ang buhay ng isang bata. Ganoon ang asawa ko. Isang tao na kahit nasasaktan, hindi nawawala ang kabutihan sa kanyang puso. Ang gabing iyon ay napakahaba. Hindi maayos ang tulog ni Veronica at minsan ay napapahagulhol siya. Halos hindi kami natulog ni Santiago at umupo lang kami sa tabi niya at tiningnan siya habang natutulog. Hindi kami masyadong nag-uusap, ngunit alam ko na iisa lang ang iniisip namin. Masyadong malayo na ang lahat at hindi na kami makakabalik. Kinabukasan, habang kumakain kami ng almusal, nagring ang telepono ni Santiago at galing ito sa ospital. Sinagot ni Santiago ang tawag at binuksan niya ang speaker at ang boses ng isang doktor ay narinig. Kumusta po, ako po ang doktor ni Pau Pau. Tumawag po ako para i-update kayo sa kanyang kondisyon. Kalmadong sumagot si Santiago. Sid po, doctor. Kagabi, nakontak namin ang National Blood Bank at maswerte kami na may nakahanap kami ng isang unit ng dugo na tumutugma. Matagumpay ang operasyon at nasa ligtas na kondisyon na siya. Nagtinginan kami ni Santiago at nakahinga kami ng maluwag. Tao pa rin siya. Ngunit nagpatuloy ang doktor at ang kanyang boses ay bumigat. Ngunit mayroon akong masamang balita. Dahil sa matagal na pagkawala ng dugo bago ang transfusion, naubusan ng oxygen ang utak ng pasyente. Ginawa namin ang lahat, ngunit ang pinsala sa utak ay hindi na maaaring maibalik. Nanikip ang dibdib ko. Nagtanong si Santiago at ang boses niya ay nanginginig. Anong ibig niyang sabihin, doktor? Sa madaling salita, huminga ng malalim ang doktor, hindi na siya babalik sa normal. Ang pinakamagandang pwedeng mangyari ay magigising siya, ngunit magkakaroon siya ng matinding mental disability. Kailangan niya ng tulong sa lahat ng kanyang aktibidad. Sa pinakamasamang sitwasyon, magiging permanente siyang gulay, dapat maghanda na ang pamilya. Matapos ibaba ang telepono, tumahimik ang buong kwarto. Hindi ko alam kung paano ilarawan ang nararamdaman ko ngayon. Walang tuwa o kasiyahan, isang mabigat na pakiramdam lang. Isang bata na 18 taong gulang pa lang, at ang buong kinabukasan niya ay nasira na. Nasira dahil sa kanyang pagiging inggitero at kasakiman, at dahil sa pagiging makasarili ng kanyang mga magulang at lola niya. Masyadong mataas ang presyo. Walang imik na umupo si Santiago sa loob ng matagal, at pagkatapos ay tumayo siya at pumunta sa bintana at tumingin siya sa malayo. Love you. Sinabi niya. Ang kanyang boses ay malalim. Hindi ko pinagsisisihan ang desisyon ko, pero naawa ako sa kanya. Bata pa lang siya. Naging ganoon siya dahil sa paraan ng pagpapalaki sa kanya ng mga nakatatanda. Naglakad ako sa tabi niya at inilagay ko ang braso ko sa kanyang balikat. Naiintindihan ko. Pero wala tayong magagawa. Kung naging mahina tayo kahapon, ang anak natin ang nasa panganib. Sa pagitan ng sarili nating anak at ng anak nila, isa lang ang ating pagpipilian. Tumango si Santiago. Hinawakan niya ang kamay ko ng mahigpit. Tama ka, wala tayong ginawang masama. Pinrotektahan lang namin ang pamilya namin. Ang balita tungkol sa kondisyon ni Pau Pau ay mabilis na kumalat sa mga kamag-anak. At gaya ng inaasahan ko, sa halip na isipin ang kanilang mga kasalanan, nagsimula ang pamilya ni Danilo at ang biyenan ko na magtapon ng sisi sa amin. Ang unang lugar na inatak nila ay ang group chat ng buong pamilya sa social media.
Nang gabing iyon, patuloy na tumutunog ang cellphone ko. Si Annalyn ang nagsimula. Pinalitan niya ang kanyang profile picture ng isang larawan ni Pao Pao noong malusog pa siya, kasama ang isang malungkot na caption. Anak, pasensya na dahil hindi kita naprotektahan, bakit ganoon kasama ang mga tao? Pagkatapos nito, nag-post siya ng isang mahabang post sa group chat na puno ng luha sa bawat salita. Ikinuwento niya ang tungkol sa kakilakilabot na aksidente ng kanyang anak at nagsimula siyang i-distort ang kwento sa ospital. Hindi ko inasahan na magiging walang awa si kuya at ate. Dahil lang sa isang maliit na pagkakaintindihan, pinabayaan nila ang kanilang sariling pamangkin sa bingit ng kamatayan. Lumuhod kami ng biyenan ko at nagmakaawa, ngunit ang tanging nakuha namin ay lamig at pang-insulto. Binulag na sila ng pera. Ang relasyon sa pamilya ay wala ng halaga para sa kanila. Ang nangyari sa anak ko ay kasalanan nila. Gumanap siya ng napakahusay, isang mahirap na nanay na nasaktan sa kanyang pamilya. Ang kanyang post ay agad na nakakuha ng simpatya mula sa ilang mga kamag-anak na madaling maniwala. Ang ilang mga tiya sa probinsya na hindi alam ang buong kwento ay nagsimulang mag-comment, nagpapahayag ng simpatya at sinisisi kami ng asawa ko. Panginoon ko, paano nagawang gawin ng mag-asawang Santiago yon? Totoo nga na nagbabago ang mayaman at binabaliwala na nila ang kanilang pamilya. Naawa ako sa mahirap na Pao Pao at Annalyn. Hindi rin tumahimik ang biyenan ko. Nag-post siya tungkol sa kanyang sakripisyo para mapalaki si Santiago at nagreklamo siya tungkol sa pagiging walang respeto ng kanyang manugang na sinasabihan ang kanyang anak na talikuran ang kanyang pamilya. Nag-post pa siya ng larawan ng puntod ng aking biyenan at umiyak siya na hindi niya alam kung paano niya ito ipapaliwanag sa kanya dahil hindi niya naituro sa kanyang panganay na anak ang respeto. Gumanap naman si Danilo bilang isang lalaking nagtitiis at nag-post lang siya ng isang maikling linya, ang pagiging ama, ang kabutihan ng ina, ang pagmamahal sa kapatid marahil dito na ito nagtatapos. Umaasa lang ako na ligtas ang anak ko. Ang buong pamilya ay nagtulungan at gumawa sila ng isang perpektong drama na ginawa kaming mga walang awang kontrabida. Nabasa ni Santiago ang mga linyang iyon at sobrang galit siya. Sinubukan niyang mag-comment sa group chat para ipaliwanag ang lahat, ngunit pinigilan ko siya. Huwag kang gagawa ng anuman. Sinabi ko at kalmado pa rin akong nag-scroll sa aking telepono. Kung mas ipapaliwanag mo, iisipin nila na guilty ka. Hayaan mo lang silang magdrama, mas mahusay sila sa drama, mas marami silang sasabihin, mas marami silang pagkakamali. Wala akong sinabi at gumawa lang ako ng isang bagay. Kumuha ako ng screenshot ng lahat ng mga pag-uusap, mula sa mga salita ni Annalyn, sa biyenan ko, sa kay Danilo, hanggang sa mga komento ng ibang mga kamag-anak. Inilagay ko ang lahat ng ito sa isang folder sa aking telepono, na pinangalanan ko itong ebidensya. Alam kong simula pa lang ito. Ang tunay na laban ay nasa unahan pa, at para manalo, kailangan kong maging kalmado, at higit sa lahat, kailangan kong magkaroon ng sapat na ebidensya. Pagkatapos ng ilang araw na nakakatakot na katahimikan sa group chat ng pamilya, alam kong may paparating na malaking gulo. Hindi sila titigil sa paninira sa social media. Totoo nga, isang weekend hapon, habang ako at si Veronica lang ang nasa bahay, ang doorbell ay tumunog ng paulit-ulit na parang gustong sirain ang pintuan. Nagulat si Veronica at ang mukha niya ay puno ng pag-aalala. Mula nang nangyari ang aksidente, naging sensitibo at madali siyang matakot. Iginawi ko ang kamay ko na pumasok siya sa kwarto, at kalmado akong lumabas at tumingin sa peephole. Gaya ng akala ko, naroon ang biyenan ko at si Annalyn. Mukha silang dalawang tao na galing sa isang laban. Magulo ang kanilang buhok, at ang kanilang damit ay gusot, at ang kanilang mukha'y may bakas ng galit at pagod. Hindi ko binuksan ang pinto, at nagsalita lang ako sa intercom, "May kailangan po ba kayo, Ma, Annalyn?" Wala po si Santiago sa bahay. Ang boses ng biyenan ko'y narinig mula sa labas. "Buksan mo ang pinto. Huwag kang magkunwari. Alam kong nandyan ka. Sinaktan mo ang anak ko at ang apo ko at ngayon magtatago ka. Buksan mo." Sumigaw din si Annalyn na may matinis na boses, "Ate Teresa, buksan mo ang pinto, kailangan mong magpaliwanag sa akin. Ang anak ko'y nasa kritikal na kondisyon, masaya ka ba? Ibigay mo si Veronica sa akin, kailangan niyang panagutan ito, kailangan niyang bayaran ang buhay ng anak ko." Ang kanilang mga walang kabuluhang salita ay nakakatawa sa akin. Sumagot ako at ang boses ko'y kalmado pa rin. Walang ginawang masama ang anak ko.
Kayo ang dapat managot dahil sa pagtuturo sa inyong anak na maging masama. Pakiusap, umalis na kayo, hindi kayo welcome sa bahay ko. Pagkasabi nito, pinatay ko ang intercom, ngunit hindi sila umalis. Nagsimula silang katukin ang pinto ng malakas, at sumigaw sila at nagsalita ng masasamang salita. Tinawag nila akong masamang babae, at tinawag nila ang anak ko na salot. Ang kanilang ingay ay narinig sa buong pasilyo, at ang ilang mga kapitbahay ay sumilip sa kanilang pinto. Alam kong hindi ko maaaring hayaang mangyari ito, dahil makaapekto ito sa anak ko. Bumalik ako at kinuha ko ang cellphone ko, nang walang pag-aalinlangan, tinawagan ko ang building management. Hello, ako si Teresa sa Unit 188, may 2 taong nanggugulo at kinakatok ang pinto ko. Maaari po bang umakyat ang security para ayusin ito? Sa loob ng 5 minuto, 2 malaking security guard ang dumating. Sinabihan nila ang biyenan ko at si Annalyn na tumigil sa kanilang panggugulo. Dahil sa interbensyon ng mga outsider, nagdrama pa ang biyenan ko. Umupo siya sa sahig at nagsimula siyang umiyak at magreklamo. Panginoon ko, tinawagan ako ng manugang ko ng security. Magandang araw mga tao, lumabas kayo at tingnan. Ang mga mayayamang ito ay walang respeto sa matatanda at tinatapakan ang moralidad. Hindi rin nagpatalo si Annalyn, itinuro niya ang pintuan ng aming bahay at sumigaw siya sa mga kapitbahay. Nasa loob ang taong nagdulot ng mental disability sa anak ko. Ang mag-asawang iyan ay walang puso at hindi nagligtas ng buhay. At ngayon, tinawagan pa nila ang guard para paalisin kami. Nasaan ang hustisya? Ngunit ang kanilang drama ay hindi gumana sa isang luxury condominium. Ang mga security guard ay bihasang-bihasa. Hindi sila nakipag-away at malamig lang silang nag-anunsyo, kung hindi kayo aalis, kailangan namin na tawagin ang pulis. Ang anumang akusasyon at paninirang puri ay mapaparusahan ng batas. Nang marinig ng biyenan ko ang salitang pulis, natigilan siya. Alam niyang talo na siya. Sa huli, tiningnan niya ng masama ang pintuan ng aming bahay, at tinulungan siya ni Annalyn na tumayo, at pagkatapos ay umalis sila, na nagsasalita pa rin ng masasamang salita. Nang bumalik ang katahimikan sa pasilyo, nakahinga ako ng maluwag. Pumasok ako sa kwarto, at nakita kong nakaupo si Veronica sa kama, na may takip ang tainga, at nanginginig. Niyakap ko siya. Ang aking yakap ay hindi makakaprotekta sa kanya mula sa kasamaan ng ibang tao. Alam kong kailangan kong gumawa ng isang mas matapang na bagay para protektahan siya. Hindi naligtas ang bahay na ito. Nagkamali ako. Ang kanilang pagiging baliw ay walang limitasyon. Nabigo silang manggulo sa aming bahay, kaya't may bago silang target, isang lugar na hindi ko inasahan. Ang paaralan ni Veronica. Pagkatapos ng 2 araw, habang nasa pulong ako, nakatanggap ako ng tawag mula sa advisor ng anak ko. Ang boses niya ay puno ng panik. Ate Teresa, maaari ba kayong pumunta sa school ngayon? Ang lola at tiyahin ni Veronica ay nanggugulo sa labas ng gate. Sumisigaw sila at gustong makita si Veronica. Hindi namin sila pinapasok, ngunit tensyonado ang sitwasyon. Sa pagkakataong ito, hindi lang ako ang nagulat, pati si Santiago. Hinampas niya ang mesa at sumigaw siya sa opisina na nagpagulat sa lahat ng empleyado. Hindi niya inasahan na ang kanyang ina at hipag ay magiging ganoon kababa ang moral at magiging baliw. Naglakas loob silang manggulo sa lugar kung saan nag-aaral ang anak ko at gusto pa nilang sirain ang kanyang dangal at kinabukasan. Iniwan namin ang aming trabaho at nagmadali kaming pumunta sa paaralan. Mula sa malayo, nakita namin ang isang malaking grupo ng tao sa labas ng gate ng paaralan. Ang biyenan ko at si Annalyn ay nakatayo sa gitna ng grupo at nagdadrama sila. Ang biyenan ko ay nakaupo sa sahig at ang kanyang buhok ay magulo at umiyak siya tungkol sa kanyang walang kwentang apo. Hawak naman ni Annalyn ang isang larawan ni Pau Pau at sumisigaw siya, walang awang pinsan, walang pusong tiyuhin. Itinulak ng Veronica na iyan ang anak ko sa kalsada, at ngayon siya ay nabubuhay sa bingit ng kamatayan, at siya ay may lakas loob pa na mag-aral sa school. Nasaan ang hustisya? Sabihin niyo sa akin, nasaan ang hustisya? Ang mga walang hiyang akusasyon ni Annalyn ay nagdulot ng bulong-bulungan sa mga taong mausisa. Ang ilang mga tao na hindi alam ang kwento ay nagsimulang ituro ang school at nagkomento sila ng masasamang salita. Hindi na makapagtiis si Santiago. Bumaba siya mula sa kotse at lumapit siya sa grupo. Ma, Annalyn, anong ginagawa niyo? Pagkakita sa amin, nagkaroon sila ng lakas.
Itinuro ng biyenan ko si Santiago at sumigaw siya. Bakit ka nandito? Nandito ka ba para ipagtanggol ang iyong mamamatay tao na anak? Ibigay mo siya sa amin. Ibigay mo siya sa amin. Tumahimik ka, ma. Sumigaw si Santiago at ang boses niya ay puno ng galit. Walang ginawang masama ang anak ko. Kayo ang may kasalanan. Ginawa niyo ang inyong anak at apo na isang demonyo. Gusto niyo ring sirain ang anak ko. Ang aming away ay nagpalala pa sa sitwasyon. Saktong-sakto, lumabas ang advisor ni Veronica mula sa principal's office. Marahil ay gusto niyang dalhin siya sa kotse sa likod, ngunit hindi niya inasahan na makikita niya sila. Pagkakita kay Veronica, nagwala si Annalyn, inihagis niya ang larawan sa sahig, at tumakbo siya na parang isang hayop, at sinubukan niyang hawakan ang bata. Ikaw na walang hiya. Sinira mo ang buhay ng anak ko. Papatayin kita. Mabilis na kumilos si Santiago. Niyakap niya si Veronica at pinrotektahan niya siya. Tumakbo din ako at itinulak ko si Annalyn palayo. Nabaliw ka na. Lumayo ka sa anak ko. Ang awayan ay nagpagulat kay Veronica. Humagulgol siya. Kinailangan ng mga teacher at guard na paghiwalayin kami. Nang maisakay namin ang bata sa kotse, agad kaming umalis na iniiwan sa likod ang kaguluhan at ang kanilang walang tigil na pagsigaw. Sa kotse, patuloy na umiiyak si Veronica at nanginginig ang buong katawan niya. Nang makita namin ang aming anak na ganoon, labis kaming nasaktan ni Santiago. Nang gabing iyon, pagkatapos namin siyang pakalmahin, umupo kaming dalawa. Pareho kaming tahimik, ngunit ang aming mga mata ay nagpapakita ng determinasyon. Hindi na tayo maaaring mamuhay dito. Si Santiago ang unang nagsalita. Alam na nila ang bahay natin at ang school ng anak natin. Hindi nila tayo hahayaang mamuhay ng payapa. Tumango ako. Ganoon din ang iniisip ko. Kailangan nating lumipat sa isang lugar na hindi nila tayo mahahanap. Nag-isip si Santiago ng sandali at pagkatapos ay sinabi, mayroon akong villa sa Gardenia Subdivision, binili ko ito bilang investment ilang taon na ang nakakaraan. Napakaganda ng seguridad doon, at mayroon itong card access, at 24 paghahati 7 security, at hindi makakapasok ang mga outsider. Lilipat tayo doon. Ito'y isang mabilis na desisyon, ngunit hindi ito padalos-dalos. Ito lang ang tanging pagpipilian namin ngayon. Para sa kaligtasan ng aming anak, handa kaming gawin ang lahat. Nang gabing iyon, nagsimula kaming mag-impake ng mga mahahalagang bagay. Pag-alis namin sa bahay na minsan naming tinawag na tahanan, mayroon akong kaunting lungkot, ngunit higit sa lahat, nakahinga ako ng maluwag. Tumakas kami, ngunit naghahanap din kami ng bagong kapayapaan. Ang villa sa Gardenia ay gaya ng sinabi ni Santiago, ganap na hiwalay sa ingay ng lungsod. Ang hangin ay sariwa at tahimik at higit sa lahat, napakaligtas. Ang bawat kotse na pumapasok ay kailangang dumaan sa 2 mahigpit na security gate. Sa paglipat namin doon, dahan-dahang bumalik ang normal na kalagayan ni Veronica. Hindi na siya nagugulat tuwing tumutunog ang doorbell o mayroong kakaibang ingay. Hiniling din namin na mag-leave siya sa school sa loob ng 1 linggo para maging kalmado ang kanyang pag-isip, at kumuha kami ng isang tutor para magturo sa kanya sa bahay. Naisip namin na magsisimula na kami ng isang payapang buhay, ngunit nakahanap si Danilo ng paraan para magulo ang lahat. Hindi ko alam kung saan niya nakuha ang bagong numero ng cellphone ni Santiago. Isang gabi habang kumakain kami, nagring ang telepono ni Santiago, at galing ito sa isang hindi pamilyar na numero. Naramdaman ni Santiago na may masamang mangyayari, kaya binigyan niya ako ng senyas at binuksan niya ang speaker. Ang boses ni Danilo ay narinig mula sa kabilang linya, ngunit hindi na ito galit o malungkot, kundi walang hiya at mapagkalkula. Hello? Kuya, hindi mo sinabi sa akin na lilipat kayo. Siguro ay masarap ang buhay sa villa, ha? Malamig na sumagot si Santiago, bakit ka tumawag? Bakit? Mayroon at malaki. Tumawa si Danilo. Ang anak ko ngayon ay nasa ganitong sitwasyon at ang kanyang kinabukasan ay wala na. Kami ng asawa ko ay malungkot at matindi ang mental distress. Sa tingin mo, hindi ba kayo dapat na may pananagutan? Ang responsibilidad namin ay protektahan ang aming anak mula sa anak mo. Sabi ni Santiago at walang emosyon ang kanyang boses. Okay, huwag ka nang magpaliwanag. Pinutol siya ni Danilo. Wala akong oras para makipag-away. Diretso na ako.
Ibigay niyo sa amin ang ₱1 milyon bilang bayad pinsala para sa aming mental distress at para sa gastos sa pag-aalaga kay Pau Pau habang buhay. Kung ibibigay niyo ang ₱1 milyon, mawawala kami sa buhay niyo at hindi na namin kayo guguluhin pa. Paano? Nagtinginan kami ni Santiago at hindi kami makapaniwala sa walang katapusang kasakiman ng taong ito. Ang nangyari sa kanyang anak ay kasalanan din niya. Ngunit ngayon, ginagamit niya ang trahedya ng kanyang anak para mag-extort ng pera sa kanyang kuya. At kung hindi? Nagtanong si Santiago at ang boses niya ay nanlamig. Kung hindi? Ngumisi si Danilo. Kung hindi, maghanda kayo. Ang kumpanya mo, ang iyong reputasyon, ang school ng Veronica na yan. Hinding-hindi ko kayo hahayaang mamuhay ng payapa. Sasabihin ko sa lahat ang tunay na mukha ng aking mayamang kuya na walang puso. At tingnan natin kung maaari pa kayong magpatuloy sa inyong negosyo. Matitignan pa ba ng anak mo ang mundo ng may dangal? Ito'y isang walang hiyang pagbabanta. Hindi natakot si Santiago. Kalmado siyang nagsalita, tapos ka na ba? Tapos na ako. Bibigyan namin kayo ng 3 araw para mag-isip. Pagkatapos ng 3 araw, kung wala kayong makita sa inyong account, huwag niyo kaming sisisihin. Hindi na kailangan ng 3 araw. Sumagot si Santiago at ang boses niya ay determinado. Sasagutin kita ngayon. Hindi ka makakakuha ng isang kusing mula sa akin. At Danilo, sinasabihan kita na ang pag-uusap na ito ay nakarecord. Ang lahat ng iyong pagbabanta ay magiging ebidensya sa korte. Mula ngayon, hindi na tayo mag-uusap ng direkta. Lahat ng mga bagay ay idadaan sa aking abogado. Pagkasabi nito, ibinaba ni Santiago ang telepono at hindi na niya binigyan ng pagkakataong magsalita pa si Danilo. Siguro ay nagulat si Danilo na ang kanyang kuya ay naging ganoon katigas. Agad-agad, tinawagan ni Santiago ang kanyang malapit na kaibigan na isang sikat na abogado. Inilahad niya ang buong istorya, mula sa nangyari sa ospital, ang mga mensahe sa social media group chat, ang panggugulo sa bahay at school, hanggang sa pagtawag ng panginikil. Ibinigay niya sa abogado ang lahat ng ebidensyang na-record ko. Pagkatapos tingnan ang mga ito, sinabi ng abogado, Santiago, huwag kang mag-alala, sa mga ebidensyang ito, nasa atin ang kalamangan. Nagkasala sila sa paninirang puri, public disturbance, at panginikil. Ang unang kailangan nating gawin ay mag-file ng restraining order sa korte. Hindi sila maaaring lumapit sa pamilya mo at sa bahay mo sa loob ng 100 metro. Pagkatapos nito, maghahanda tayo ng mga dokumento para sa pag-file ng kaso. Ang pag-uusap namin sa abogado ay nagbigay sa amin ng lakas. Sa wakas, nakahanap kami ng armas para lumaban. Sa laban na ito, hindi na kami magtatago. Dumating na ang oras para lumaban para sa hustisya at kapayapaan para sa aming pamilya. Hindi lang sinabi ni Santiago ang mga bagay na ito, kinabukasan, tinawagan niya ang branch director at hiniling niyang wakasan ang kontrata ni Annalyn dahil sa kanyang panggugulo at pagsira sa reputasyon ng parent company. Dahil nawalan siya ng trabaho, nawala ang kanyang tanging pinagkukunan ng kita, at kailangan niyang harapin ang isang walang katiyakang kinabukasan kasama ang kanyang disabled na anak at walang kwentang asawa, nawalan ng pag-asa si Annalyn. At kapag desperado, ang isang tao ay gumagawa ng mga bagay na hindi mo inaasahan. Sa pamamagitan ng pagtatanong sa mga malalayong kamag-anak, nalaman niya ang address ng villa na tinitirhan namin. Isang umaga, habang nag-aaral kami ni Veronica, tumunog ang intercom mula sa security gate. Sinabi ng guard na may isang babae na nagngangalang Annalyn na nagsasabi na siya ang aking hipag na gustong pumasok. Sinabihan ko ang guard na huwag siyang papasukin at lumabas ako sa main gate. Nakatayo si Annalyn doon, ngunit hindi siya mukhang galit o baliw tulad ng dati. Mukha siyang payat at pagod. Pagkakita sa akin, lumuhod siya at tumulo ang luha niya na parang ulan. Ate Teresa, pakiusap, patawarin mo ako. Sabihin mo kay Kuya Santiago na bawiin niya ang kanyang desisyon, ate. Kung mawawalan ako ng trabaho, paano ko bubuhayin ang anak ko? Paano ko alagaan si Pau Pau, ate? Gumapang siya at sinubukan niyang hawakan ang paa ko, ngunit umatras ako. Pamilyar na ako sa dramang ito. Ate, alam kong nagkamali ako. Kasalanan ko na naging bobo ako at nakinig ako sa biyenan ko at sa asawa ko. Isa lang akong mahinang babae, isang manugang. Hindi ko kayang suwayin ang biyenan ko at ang asawa ko. Pakiusap ate, kaawaan mo ako. Maawa ka sa isang nanay na may anak na may sakit.
Tulungan mo ako sa pagkakataong ito lang. Pangako, hinding-hindi ko na kayo guguluhin pa. Umiyak siya ng malakas, at ikinuwento niya ang kanyang paghihirap, at sinubukan niyang makuha ang aking simpatya. Kung ako'y ang dating ako, marahil ay lulambot ang puso ko. Ngunit ngayon, hindi na. Ang puso ko'y manhid na sa mga peking luha na ito. Tiningnan ko siya, at ang boses ko'y kalmado. Annalyn, tumayo ka, malamig ang sahig. Nakita niya na parang lulambot ang puso ko, kaya masaya siyang pinunasan ang kanyang luha. Ate, pinatawad mo na ako, ate. Umiling ako. Wala akong karapatang patawarin ka, pero mayroon akong ilang tanong sayo. Tiningnan ko siya ng diretsyo sa mata, noong kayo ng biyenan ko'y nakatayo sa pasilyo ng ospital, at sinabi niyo na ang anak ko'y walang halaga, at hindi kayo magdodonate ng dugo sa kanya. Nasaan ang kahinaan mo noon? Noong nag-post ka sa group chat at nagsinungaling ka para sirain ang reputasyon namin, nasaan ang iyong pagiging mahirap? At noong pumunta kayo ng biyenan ko sa school ng anak ko at nanggulo kayo at sumigaw kayo na dapat siya ang magbayad sa buhay ng anak mo. Nasaan ang pagmamahal ng isang ina sa loob mo? Ang bawat tanong ko'y parang isang kutsilyong tumutusok sa drama ni Annalyn. Namutla ang kanyang mukha at nauutal siya at hindi siya makapagsalita. Huwag mong sabihin sa akin na sinabihan ka lang, nagpatuloy ako at ang boses ko ay malamig. Ikaw ay isang matured na tao at may sarili kang pag-isip. Nagsiselos ka sa lahat ng meron kami. Tinuruan mo ang anak mo na kamuhian ang pinsan niya. Lahat ng iyong ginawa ay dahil sa iyong pagiging makasarili at kasakiman. Huwag mong sisihin ang iba. Tiningnan ko siya ng isang huling beses. Tapos na ang drama mo. Umalis ka na. Hindi ka welcome dito, at huwag na huwag ka nang magpapakita sa akin ulit. Pagkasabi nito, tumalikod ako at pumasok sa loob, at iniwan ko si Annalyn na nakaluhod sa sikat ng araw. Alam kong naintindihan na niya na ang lahat ng kanyang drama at luha ay walang silbi na ngayon. Ang pintuan ng pagpapatawad ay isinara mismo niya magpakailanman. Nang ang lahat ng kanyang paraan mula sa panggugulo, panginikil, at drama ay walang silbi, nagdesisyon ang biyenan ko at si Danilo na gamitin ang kanilang huling alas. Lumapit sila sa pinakamalakas na armas sa modernong panahon, ang media at social media. Gusto nilang gawing issue ng publiko ang aming problema sa pamilya at gamitin ang pressure ng publiko para pilitin kami. Pinili nila ang entrance ng kumpanya ni Santiago, isang malaking office building sa gitna ng Manila, kung saan maraming tao at laging may mga reporter. Isang umaga ng Lunes, nang dumating si Santiago sa kumpanya, nakita niya ang isang magulong eksena. Nandyan na ang biyenan ko at si Danilo. May dala silang isang malaking banner na may larawan ni Pau Pau na nasa hospital bed na may nakasulat na, ang CEO ng Santiago Construction Company ay walang puso at hindi niya iniligtas ang kanyang sariling pamangkin. Naka-livestream si Danilo sa Facebook at umiiyak siya. Ang biyenan ko naman ay nagdadrama bilang isang matandang nanay na nasasaktan at nakaupo siya sa sahig at sinusuntok niya ang kanyang dibdib at umiiyak. Panginoon ko, ang anak ko'y matagumpay, mayaman, ngunit siya ay walang awa at walang puso. Pinabayaan niya ang kanyang matandang ina, ang kanyang kapatid, ang kanyang apo na naghihingalo. Nakikinig siya sa kanyang asawa at niloko siya ng asawa niya para maging ganyan. Mga tao, humingi tayo ng hustisya para sa pamilya ko. Ang kanilang drama ay agad na nakaakit ng mga mausisang tao. Ang ilang mga reporter mula sa tabloid ay dumating din at nagsimula silang mag-video at kumuha ng larawan. Ang livestream ni Danilo ay may libu-libong nanonood na may libu-libong galit na komento na sinisisi kami ng asawa ko. Hindi nila kailangan ang katotohanan. Kailangan lang nila ng isang kwento na mayaman at mahirap, may biktima at kontrabida, para ilabas ang kanilang galit. At kinuha namin ang papel ng mga kontrabida. Tinawagan ako ni Santiago at ang boses niya ay galit at walang magawa. Love, nanggugulo sila sa kumpanya. Puno ng mga reporter at mga tao at hindi ako makapasok. Nang marinig ko ito, hindi ako nagpanik, sa halip isang malamig na kapayapaan ang bumalot sa akin. Alam kong ito na ang oras para tapusin ang lahat. Manatili ka sa kotse, huwag kang lalabas at pupunta ako doon agad. Ibinaba ko ang telepono at nagsuot ako ng isang profesional na business outfit at nag-makeup ako. Tinawagan ko ang abogado at sinabi ko sa kanya ang sitwasyon at sinabi ko sa kanya na maghanda. Pagkatapos, nag-drive ako papunta sa kumpanya ni Santiago. Nang dumating ako, ang eksena ay mas magulo pa sa inaasahan ko. Puno ng mga tao ang buong kalye.
Nahirapan akong makapasok. Nang makita nila ako, parang nakahanap sila ng ginto. Ayan na siya. Ang masamang asawa niya ay nandito na. Tinuro ako ng biyenan ko at sumigaw siya. Siya ang nagloko sa anak ko at sumira sa pamilya ko. Itinuro din ni Danilo ang kamera ng cellphone niya sa mukha ko. Tignan niyo, mga tao, ito ang walang awang babae, mukha siyang marangal, ngunit ang kanyang puso ay parang sa hayop. Ang dose-dose ng mga kamera at video camera ay nakatutok sa akin. Ang mga flash ay kumikislap ng paulit-ulit. Ang mga bulong-bulungan ng mga tao ay parang karayom sa aking balat. Ngunit hindi ako natinad. Naglakad ako ng diretsyo sa biyenan ko at kay Danilo. Ma, Danilo, napakahusay ng drama nyo. Sinabi ko at hindi malakas ang boses ko, ngunit sapat na para marinig ng mga tao sa paligid. Natigilan ang biyenan ko sa aking pag-ugali. Nauutal siya. Anong sinasabi mo? Hindi ko siya sinagot. Lumingon ako at tumingin ako sa livestream camera ni Danilo at tumingin ako sa libu-libong tao na nanonood. Hello, mga tao, ako si Teresa, ang asawa ni Santiago, ang taong tinatawag nyo na walang puso at walang awa. At ngayon, gagawin ko ang isang bagay na hindi nyo inaasahan. Itinaas ko ang aking kamay at sa isang mabilis na kilos, sinampal ko ang biyenan ko at si Danilo, isa-isa. Sampal! Sampal! Ang tunog ng dalawang sampal ay narinig sa buong katahimikan ng mga tao. Niyakap ng biyenan ko at ni Danilo ang kanilang mukha at naguguluhan sila. Ang sampal na ito. Sinabi ko at ang boses ko'y matigas para magising kayo at para magising kayo mula sa dramang ginagawa nyo. At ang sampal na ito ay para salubungin ang mga pulis. Tinawagan ko na ang pulis. Lahat ng iyong paninirang puri at akusasyon ayusin natin ito sa istasyon ng pulisya. Saktong-sakto, narinig ang tunog ng sirena ng pulis mula sa malayo. Ang mga tao'y otomatikong gumilid. Ang mukha ng biyenan ko at ni Danilo ay namutla. Hindi nila inasahan na magagawa ko ito. Ang kanilang drama ay dumating na sa katapusan. Ang pagdating ng pulisya ay nagpabago sa buong sitwasyon. Ang biyenan ko at si Danilo, na mga biktima, ay agad na dinala sa presinto para sa panggugulo. Ako at si Santiago ay inimbitahan din para magbigay ng pahayag. Sa presinto, sa harap ng mga investigator, ipinaliwanag namin ang buong istorya ng malinaw at higit sa lahat, ipinasa namin ang lahat ng ebidensyang matagal kong inipon. Una, ang audio recording ng tawag ko sa biyenan ko at ang recording ng aming pag-uusap sa pasilyo ng ospital. Ang bawat mapait at walang awang salita ng biyenan ko at ang bawat sermon ni Danilo tungkol sa respeto ay naitala ng malinaw. Susunod, ang lahat ng screenshot ng mga mensahe sa group chat na nagpapakita kung paano nila planong siraan kami. At sa huli, ang audio recording ng tawag ni Danilo na nanginikil ng $1 milyon. Ngunit ang pinakakritikal na ebidensya ay hindi galing sa amin, kundi galing sa pulisya. Ang aksidente ni Pau Pau, dahil sa kalubhaan, ay inimbestigahan ng Traffic Investigation Team, at nakuha nila ang isang mahalagang video mula sa security camera ng isang convenience store sa malapit. Kahit walang tunog ang video, malinaw ang mga imahe. Ipinapakita nito ang buong eksena kung paano hinarangan ni Pau Pau si Veronica, ang kanilang pag-aaway. At ang pinakanakakatakot na sandali, nang itulak ni Pau Pau si Veronica sa gitna ng kalsada. Saktong-sakto, may paparating na truck. Ang lahat ng nangyari ay eksaktong gaya ng kwento ni Veronica. Hindi si Pau Pau ang biktima ng isang aksidente. Siya ang gumawa ng isang sadyang pananakit, at siya ang naging biktima ng kanyang sariling kasamaan. Nang inilabas ang video, lahat ay natigilan. Hindi na maaaring magpaliwanag pa ang biyenan ko at si Danilo. Ang kanilang tunay na mukha ay nailantad na. Nang hapon ding yon, nag-organisa ang aming abogado ng isang press conference. Sa harap ng maraming reporter, inilabas namin ang buong katotohanan. Ipinatugtog ng aming abogado ang recording mula sa ospital, ipinakita ang mga mensaheng paninirang puri, at ang recording ng tawag ng panginikil. Ngunit ang pinakanakakagulat na bagay ay ang detalyadong bank statement ng aming mga transaksyon sa loob ng 10 taon. Isang mahabang listahan ng mga malalaking halaga ng pera na ibinigay ni Santiago sa kanyang ina at sa pamilya ng kanyang kapatid. Pera para sa pag-aaral, pera para sa bahay at kotse, pera para sa utang sa sugal at buwanang allowance. Ang kabuang halaga ay daan-daang milyong i. Nang malantad ang katotohanan, ang publiko ay nagbago ng pananaw.
Ang mga taong tinawag kaming walang puso kahapon, ngayon ay pinupuri kami bilang isang matapang na kuya at isang mabuting anak. Para naman sa pamilya ni Danilo at sa biyenan ko, sila ang naging sentro ng galit at pagkondena ng publiko. Ang livestream ni Danilo ay kumalat sa lahat ng lugar, ngunit hindi para sa simpatya, kundi para sa milyon-milyong komento ng pagpuna at paghamak. Ang media storm na ginawa nila sa huli ay sila ang lumunod. Dumating ang resulta ng mas mabilis kaysa sa inaasahan ko. Ang pamilya ni Danilo at ang biyenan ko na nagsumbong ay biglang naging mga kriminal sa paningin ng publiko. Hindi na sila makalabas ng bahay dahil sa takot na punahin at hamakin ng mga kapitbahay. Ang kanilang mga numero ng telepono ay kumalat sa social media at araw-araw nakakatanggap sila ng hindi mabilang na mga tawag at mensahe ng paninira. Si Santiago, pagkatapos niyang magkaroon ng legal na ebidensya, ay ginawa ang sinabi niya. Formal niyang tinigil ang lahat ng allowance, at ang kondominium na tinitirhan ni Danilo at Annalyn ay ibinenta para bayaran ang utang sa bangko. Ang branch company kung saan nagtatrabaho si Annalyn ay isinara. Para sa kanyang ina, hindi siya tinalikuran ni Santiago, ngunit sinabi niya na gagawin lang niya ang minimum na suporta na kailangan ng batas. Buwan-buwan, magpapadala siya ng sapat na pera para sa kanyang basic needs, wala ng sobra. Dahil nawalan sila ng malaking suporta, nagkaroon ng krisis ang kanilang buhay. Ang biyenan ko na sanay sa marangyang pamumuhay, na gumagastos ng hindi nag-isip, ngayon ay kailangan ng mag-budget. Hindi niya matanggap ang mapait na katotohanan, kaya bumalik siya sa kanyang lumang drama, umaasang lulambot ang puso ng kanyang anak. Tinawagan niya si Santiago at umiyak siya. Santiago, alam kong nagkamali ako, matanda na ako, kaya medyo nalilito ako. Patawarin mo ako, anak. Ilang araw na akong kumakain ng noodles at pumayat ako. May sakit ako at wala akong pera para pambili ng gamot. Kung hindi mo man ako maawaan, isipin mo naman ang papa mo sa hukay. Ngunit sa pagkakataong ito, ganap nang nanlamig ang puso ni Santiago. Kalmado lang siyang sumagot, regular akong nagpapadala ng allowance sa'yo. Kung sa tingin mo'y hindi ito sapat, maaari mong ibenta ang mga alahas at designer bags na binili ko sa'yo dati. Ang perang iyon ay sapat na para mabuhay ka ng komportable sa loob ng ilang taon. At para kay Papa, naniniwala ako na kung buhay pa siya, hindi siya sasang-ayon sa mga ginagawa mo. Alagaan mo ang sarili mo, bababa na ako. Nagtapos ang tawag. Natigilan ang biyenan ko. Hindi niya inakala na ang kanyang masunuring anak ay magiging ganoon katigas at determinado. Ang lahat ng kanyang mga paraan at drama ay nablock na. Dahan-dahang kinain siya ng kawalan ng pag-asa. Para naman kina Danilo at Annalyn, mas malala ang kanilang buhay. Si Danilo, isang tamad na taong sanay na umaasa sa iba, ngayon ay kailangang harapin ang hirap ng buhay. Wala siyang edukasyon, wala siyang skills, at marami siyang utang sa sugal. Si Annalyn, pagkatapos siyang tanggalin sa trabaho, ay hindi na makahanap ng ibang trabaho. Walang gustong kumuha ng trabaho sa isang babaeng may ganoong masamang reputasyon. Ang pagbagsak ng isang pamilyang umaasa ay nagsimula na, at ito'y isang pagbagsak na hindi na maaaring maibalik. Ang lahat ng nangyayari ay dapat mangyari. Dahil sa pamumuhay sa kahirapan, at sa pakikinig sa mga reklamo ng kanyang asawa at biyenan, at pagharap sa walang katiyakang kinabukasan ng kanyang disabled na anak. Hindi na makapagtiis si Annalyn. Nag-file siya ng diborsyo. Umalis siya, at wala siyang dinala, at hindi siya naglaban para sa karapatan na alagaan ang anak. Gusto niyang iwanan ang lahat, at iwanan ang buhay na ginawa niya. Dahil nawala ang kanyang asawa, lalo pang gumuho ang biyenan ko. Ang pagkabigla ay masyadong malaki, kasama pa ang kahirapan sa buhay, at ang kanyang sakit ay hindi na maaaring gumaling, kaya't mabilis siyang bumagsak. Namatay siya ng mag-isa sa isang maliit na inupahang bahay, at walang pamilya na nasa tabi niya. Sa kanyang libing, si Santiago at Danilo lang ang naroon. Si Santiago ang nagbayad ng lahat ng gastos para sa libing ng kanyang ina. Ito ang huling beses na ginawa niya ang kanyang responsibilidad bilang anak. Sa libing, hindi sila nag-usap ni Danilo. Ang kanilang relasyon ay namatay kasama ng kanilang ina. Ngayon, nawala ang lahat ni Danilo, nawala ang kanyang asawa, ang kanyang ina, at higit sa lahat, ang suporta mula sa kanyang kuya. Mayroon siyang isang responsibilidad lang na hindi niya maaaring takasan. Ang kanyang mental disabled na anak. Para magkaroon ng pera para kay Pau Pau, kinailangan ni Danilo na tumigil sa pagsusugal.
Kinailangan niyang magtrabaho ng mabigat na trabaho na dati ay minamaliit niya, tulad ng pagiging porter, construction worker, at motorcycle taxi driver. Ang kanyang buhay ay naging isang walang katapusang araw ng hirap, pagod, at pagsisisi. Araw-araw, kapag tinitignan niya ang kanyang disabled na anak sa kama, siguro'y nararamdaman niya ang presyo ng pagiging makasarili, pagiging tamad, at kasamaan ng kanyang pamilya. Iyon ang hatol ng buhay para sa kanya. Isang hatol na walang katapusan. Ang aming kwento ay nagtapos sa isang sariwang umaga ng taglagas. Iyon ang araw ng entrance exam ni Veronica para sa universidad. Nakasuot siya ng isang puting damit at ang kanyang mahabang buhok ay nakatali at ang kanyang mukha ay maliwanag at may tiwala. Ang kakilakilabot na pangyayari noong nakaraan ay hindi nag-iwan ng malaking peklat sa kanyang kaluluwa dahil lagi siyang pinoprotektahan at minamahal ng kanyang mga magulang. Nag-drive si Santiago papunta sa school. Nakaupo ako sa backseat at tiningnan ko silang dalawa sa salamin. Hindi na pagod si Santiago at wala na siyang pasanin. Ganap na niyang naalis ang mental na pasanin na matagal na niyang pinasan. Ang kanyang mukha ay may kapayapaan at kaligayahan. Pagdating namin sa gate ng paaralan, lumingon si Santiago at hinawakan niya ang kamay ng kanyang anak. Anak ko, kumalma ka lang at magtiwala ka sa sarili mo. Hindi mahalaga ang resulta. Ang mahalaga ay ginawa mo ang lahat. Proud si Papa sa'yo. Ngumiti si Veronica, isang malinaw na ngiti na parang sikat ng araw sa umaga. Salamat po, mahal na mahal ko po kayo. Pumasok siya sa paaralan at nawala siya sa grupo ng mga tao. Nakatayo lang kami ni Santiago at tiningnan siya hanggang sa nawala siya sa paningin namin. Nagtinginan kami at mumiti at hindi na kailangang magsalita. Ngunit pareho naming naintindihan, pagkatapos ng lahat ng mga pagsubok, ang aming munting pamilya ay sa wakas ay nakahanap ng kapayapaan. Isang tunay na kapayapaan na itinayo sa pagmamahal, pag-unawa, at ganap na pagtitiwala sa isa't isa. At alam namin na mula ngayon, walang sinuman, at walang anumang bagay na makakasira sa mahalagang kapayapaan na iyon.